Manong Rubio, may pag-asa pa hubang gumaling ang anak ko? Huwag ka mag-alala, Tomas. Kasalukuyan akong kumokonekta sa mga nilalang na nasaktan ng anak mo. Salamat ho, Manong Rubio. Huwag ho kayo mag-alala. Bukas na bukas din ho, magdadala ako ng kapalit pambayad sa kandila at sa nahiram nating niyog sa kapitbahay niyo. Sige, Tomas. Huwag mo na munang isipin yon. Ang isipin na lang natin, yung anak mo. Tomas! Tomas! Oh, Lolet. Oh, bakit? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako, Tomas, para sabihin sa'yo na kailangan mo na magbigay ng sustento. Dagdagan mo. Ha? Kabibigay ko lang nung linggo ah. Bakit? Nagrereklamo ka? Baka nakakalimot ka. Binata ng anak mong si Melvin. Meron nga pala akong bad news sa'yo. Yung anak mo, nakabuntis. Kaya yun, kailangan mong mag-ipon para ipakasal yung anak natin doon sa nabuntis niya. Magandang gabi ho, Manong Lolet. Tomas, ikaw pala. Bakit ka nandito? Dinala ko ho rito yung anak ko kasi lumalaki ho yun tiyan eh. Nako, nagkamali ka ng albularyong pinuntahan. Dapat, doon mo na dinala sa talagang eksperto. Huwag kang naniniwala dyan kay Rubio. Ito ho kasi yung pinakamalapit. Tsaka isa pa, matagal na rin naman ho akong naniniwala sa kakayanan ni Tata Rubio. Lolet, pwede ba bumalik ka na lang bukas? Inaabala mo ako eh. Hindi ako alis hanggat hindi ka nagbibigay ng sustento. Lolet, pakiusap. Kasalukuyan ako ng gagamot. Nasisira ang ginagawa ko sa iyo eh. Yan ka magaling matandang Rubio. Kaya maaga kang sinipa ng militar dahil dyan sa kabaliwan mong medalyon at mutya ng saging. Ano ba naman, Lolet? Pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na muna. Sige, magbibigay ako bukas. Ngayon ko kailangan, Rubio. Sige. Eto. May konti pa akong pera dito. Ano? Barya? Nanginsulto ka ba ha, Rubio? Bukas pa nga ako magkakaroon. Kukunin ko pa yung nahiram sa akin ng kumpare ko sa kabilang baryo. Siguraduhin mo lang, dahil kapag hindi, ididemanda kita, tandang Rubio. Tanda mo yan. Bago natin simulan ang kwento, ako po muna ay babati sa inyo ng advance Merry Christmas. Isang pagbati mula sa inyong abang lingkod, ang nag-iisang narrator sa channel na ito. Muli po ako'y humihiling sa inyo na paki-like naman po ng ating video at syempre comment Merry Christmas Commander. Hanggang dito na lang po at sisimulan na natin ang napakagandang kwento. Bakit ho? Tata Rubio, may problema ho ba? Tomas, ayaw nilang pumayag. Napagalingin ang anak mo. Galit na galit sila. Ho? Sino ho ba sila? Sino pa? O di yung mga nakatira sa gilid ng bahay nyo? Tomas, umalis muna kayo. Bumalik kayo bukas pagsikat ng araw. Sigurado akong nandirito na rin ako noon. Anong ibig niyong sabihin? Ayaw nilang makipag-usap. Ako mismo. Ako ang pupunta sa kanila. Sige na, Tomas. At tumasa kang sa pagbabalik ko. Gagaling na rin ang anak mo. Kinakailangan lang sigurong personal na makipag-usap sa kanila. Sige ho. Aasahan ko ho yan. Sige. Pag-alis ng pasyente, mabilis binitbit ni Tandang Rubio ang bag. Nagtungo ito sa likod ng bahay at tinahak ang napakadilim na kagubatan.
Habang naglalakad siya roon, bulong ito ng bulong. Yung bulong niya tila ba may kaunting galit at pananumbat. Akala siguro ng mga nilalang na ito, hindi ko sila kayang puntahan. Buong buhay ko, maliban sa aking pagsusundalo, naglaan ako para sa ganito. Hindi ako papayag na ako'y mapapahiya sa isa kong kababaryo. Humanda kayo sa aking mga nilalang kayo. At kapag nagkataon, kahit nandyan ako mismo sa sarili niyong lugar, papaslangin ko kayo. Siguro ko yan. Oh, heto. Sigurado ako. Lagusan ito. Lagusan. Sinimulan ni Tandang Rubyo ang pakikiusap. Una magalang, pero nang walang nagpaparamdam. Pabalagbag na ang pagsigaw ni Tandang Rubyo. Bandang huli, nagbabanta na ito sa mga nakatira sa puno na yun. Hindi nagtagal umalog yung puno, tapos matapang na sumigaw si Tandang Rubyo ng, "Hindi ako natatakot sa inyo. Harapin niyo ko. Matagal na tayong magkakakilala. Pero bakit? Ayaw niyo akong pagbigyan. Hihiyain niyo ko sa harap ng aking kababaryo. Sa unang pagkakataon, hindi niyo ako pinagbigyan. Kaya't ayon, napahiya ako. Sigurado ako, bukas pagputok ng araw, sasambulat din ng balitang may pasyente akong hindi napagaling. Uugong na naman ang usapan na si Tandang Rubyo ay hindi naman talaga albularyo. Ano bang problema nyo? Bakit ayaw nyo akong pagbigyan? Kinakailangan ba talagang humarap pa ako sa inyo para pagbigyan nyo ako?" Hindi nagtagal. Sa taas ng puno, bigla na lang itong umuga ng malakas, nabalutan ng usok na halos hindi makita ang mga dahon. Bagamat may buwan, panakanak ang liwanag galing sa taas, pero ang buong kapunuan ay nababalutan ng kulay itim na usok. Ano ito? Anong nilalang ito? Aatras na sana si Tandang Rubyo nang magpakita sa kanya ang nilalang doon. Kasabay nun, ang pag-init ng suot niyang medalyon at mutya ng saging. Ano bang kailangan mo? At bakit dito ka nang gugulo sa aking pamamahay? Anong klaseng nilalang ka? Sagutin mo ko. Anong kailangan mo? Wala. Nagkamali lang siguro ako. Peste kang matanda ka. Sa susunod, ayusin mo. Oo. Lubhang nakakatakot ang nilalang na yun. May hawak na napakalaking tabako. Kasing laki ng braso ng bata. May 3 mata. Yung isa nasa noo tapos napakapula. Galit na galit ang isang mata na yun na parabang maglalabas ng apoy at parabang susunugin ang matandang Rubyo. Dumiretso siya sa paglalakad at muling nakiusap. Pero sa pagkakataon na yon, wala na siyang hinihintuan na puno. Basta't nakikiusap na lang siya ng maayos. Mga kaibigan, umamin na kayo. Sino ba sa inyo ang nagbigay ng malubhang karamdaman sa batang yon? Pakiusap, makinig naman kayo sa akin. Magkakaibigan naman tayo eh. Nagtutulungan naman tayo pagdating sa mga bagay-bagay. Kung sino man ang nanakit sa anak ni Tomas, pakiusap, dinggin nyo ko, pagalingin nyo ang bata, parang awa nyo na. Kasabay sa pakikipag-usap ni matandang Rubyo, yung malakas na pagsunod ng pagaspas sa kalagitnaan ng gubat.
Binaliwala lang yon ng matanda at nagpatuloy siya sa paglalakad. Hanggang sa napansin nito, nang malapit na siyang makalabas sa kagubatan, matutumbok na nito ang kalsadang daan. Napansin niyang may taong nakatayo sa kalsada kung saan lalabas ang matandang Rubyo. Teka, tao yun ah. Anong ginagawa ng tao na yon? Lubhang napakadelikado rito. Malapitan niya. Amang! Anong ginagawa mo rito? Delikado rito. Maraming nakatirang nilalang dito. Hoy, kinakausap kita. At bakit ka nakatalikod? Hoy Amang! Bingi ka ba? O sadyang bastos ka lang? Humarap ka kapag kinakausap kita. Matanong ko lang ho, dito ho ba yung tamang daan papunta sa bayan ng San Roque? Ha? San Roque? Oho. Oo. Pero, Amang, gabi na. Bakit nandirito ka pa? Hinahanap ko kasi yung bayan ng San Roque. Sigurado ho kayo dito? Hindi ho ba kayo nagsisinungaling? Hindi. Oo, tama. Diyan nga yung daan. Sige ho. Siya nga ho pala. Wala ho dyan ang kasagutan sa kagubatan. Dahil ang nanakit sa batang pasyente mo ay hindi nilalang. Ano? Sige ho. Salamat hong muli. Amang, sandali lang. Huwag ka nang tumuloy. Gabi na. Malayo pa ang bayan ng San Roque. Baka abutin ka ng hanggang madaling araw. Ayos lang po yun. Baliw na dayo. Hindi ko siya kilala. At sino naman yung mananakit sa bata kung hindi nila lang? Makauwi na nga. Sa pag-uwi ni Tandang Rubyo sa kubo, laking gulat niya dahil nakabukas ang pintuan. Samantalang sa pagkakaalam niya kanina, dinouble lock niya pa yun. Teka, bakit nakabukas to? At sino namang pumasok dito? May duda ko. Mukhang napasukan ako ng... Teka, sino ka? Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Paano ka nakapasok dito? Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Sino ka? Di ba hinahanap mo ko? Ano? Bakit naman kita hanapin? Si Tandang Rubyo, naglakad sa kalagitnaan ng kagubatan. Tinatanong kung sino bang nanakit sa bata. Ako ang hinahanap mo. Ikaw? Teka, ang baho mo. Tandang Rubyo, para sa iyong kaalaman, ako ang nagbigay ng sakit sa bata. Bakit mo naman yung ginawa? Hindi ka ba naawa sa bata? Lobo na ang katawan. Parang aspilin na lang ang katapat. Puputok na yon. Hindi mo ba inalam kung bakit ko yung ginawa? Kung ganon, ako na lang ang magsasabi sa'yo. Ginawa ko yun dahil ang batang yun ay salbahe. Yung anak ko, kaklase niya sa eskwelahan. Dahil taga-bundok ang anak ko, palaging binubuli ng batang yon. Umuwi isang hapon ang anak ko. May sugat sa leeg. Kinarmot daw ng batang yon. Ako naman, bilang isang amang labis na nasasaktan, hindi ako papayag na hindi gagante. Ganon ba? Aminin mo sa akin, isa akong aswang. Aswang? Oh, nagulat ka ba? Ako yung sumusunod sa'yo kanina sa gubat. May pagkakataon na ako para patayin ka kanina pero hindi ko ginawa. Bakit mo ako papatayin?
Wala akong kasalanan sa'yo. Yun nga ang hindi maganda sa'yo. Masyado kang nanghihimasok sa problema ng iba. Pero magpasalamat ka. Dahil may nag-aabang na isa pang malakas na albularyo kanina. Kung hindi, patay kan talaga. Albularyo? Sino? Yung lalaking nakasandong puti? Yung hinahanap ang daan papunta ng San Roque? Oo. Naramdaman ko. Isa siyang mataas na uri ng albularyo. Nang dahil doon, mas pinili kong pumasok na lang dito sa bahay mo. At dito, papatayin kita, Rubio. Ayokong may makikialam sa lahat ng plano ko. Isasabay ko ang burol mo sa batang yon. Tumatawa pa lang ang lalaking yon. Nakahawak na si Tandang Rubio sa kanyang itak. Mabilis niya itong hinugot at sinabayan niya ang pagsugod ng lalaki. Sinalubong nito ang napakatalas na itak ni Tandang Rubio. Dahilan kung bakit tumila po ng ulo ng aswang. Naisahan kita. Masyado ka kasing madada. Akala mo siguro kaya mo ang isang matandang katulad ko. Pasensya ka na, aswang, pero ibabaon na lang kita sa likod. Bumaha ng dugo sa loob ng bahay ni Tandang Rubio. Wala kasing puknat ang paglabas ng dugo ng naputol na ulo. Sinasabayan din ito ng matanda ng paghukay. Pagkatapos nun, tinabunan niya ito ng lupa. Hindi nagtagal. Mga 1 oras at kalahati bumabalik si Tomas. Manong Rubio? Manong Rubio? Tomas, ano yan? May good news ho ako. Magaling na anak mo. Oo, umimpis na ho yung katawan niya. Teka, bakit ho basang-basa rito sa sahig ng bahay niyo? Natapon kasi yung alak ko . Di mo ba naamoy? Naamoy ko nga ho. Bueno, hayaan niyo ho. Bukas na bukas, magdadala ho ako rito ng 1 sakong bigas. Nako wag na. Siya nga pala. Hindi pa masyadong nakarecover yung anak mo. Suot mo sa kanya tong mutya ng saging ko, ha? 1 araw lang. Tapos ibalik mo rito bukas. Sige ho. Salamat ho. Tuwang-tuwa si Tomas nang gumaling ang anak. Nang dahil doon kinabukasan sumambulat ang balitang isang napakalaking himala ang pag-impis ng katawan ng bata. Dinumog siya ng napakaraming kismoso sa kanilang baryo. Hindi rin siya nakaligtas sa asawa niyang naniningil. Sandali lang, magsigsialis nga kayo dyan. Kung magsalita kayo, akala nyo bayani yung nasa bahay na yan? Isang peking albularyo yung matanda dyan. Ano ba, Lolet? Bakit nandito ka na naman? Aba, nakalimutan mo na yung usapan natin? Maniningil ako. Bakit? May utang ba ako sa'yo? Kapangit mo naman magsalita. Pwede mo namang sabihin, sustento kay Melvin. O sige, para wala nang marami pang usapan. Akin ang sustento. Dagdagan mo, nakabuntis si Melvin. Teka, sino ba yung babaeng nabuntis? Ha? At tagasan ba yon? Anong lahi ba yon? Pwede ba akong pumunta ron? Aba hindi. Hindi ka pwedeng pumunta ron. Ikinahihiya kita bilang ama ni Melvin. Hayaan mo kung umayos ng problemang to. Basta't huwag kang tumigil na maggayak ng pangsustento. Ay, sige na nga, Lolet. Makakalis ka na. Eto na. Nagtinginan ang mga tao nang bigyan ng isang bugkos na pera ang matandang Lolet. Kinutya si matandang Lolet ng mga tao na kesyo napakasama ng ugali. Matanda na raw masyadong materialistic. Matanda na raw masyadong sinungaling. Isa pa sa mga tao roon ang nagpapatunay na hindi nakabuntis si Melvin. Hindi ho talaga. Sinungaling ho yung asawa nyo na yon. Sigurado ka dyan, binata? Oo,
Kapitbahay huron yan eh. Alam nyo, Tata Rubio, yung asawa nyo, nako, punta ng punta yung mga amigo at amiga niya. Gabi-gabi nagiinuman doon. Pinagsasasaan lang nila yung perang binibigay mo at hindi talaga napupunta yan kay Melvin. Kami ni Melvin magkabarkada kami. Madalas pa nga siyang walang pere. Ay, nakakagalit. Dapat ay sinabi mo agad kanina. Hindi ko humagawa eh. Tatakot ho ako sa asawa nyo. Matanda na nga, mukhang malakas pa manuntok eh. Ganun ba? Sige, salamat ah. Sa araw na yon may nagpatingin. Sa araw na yon dumagsa ang biyaya sa kanya. Yung tipong kahit na hindi siya nanghihingi ng kapalit, pero kusang nagbibigay ang mga tao. Nakakapagod ang araw na ito. Pero sulit naman, ang dami ko napagaling. At nagtambak ang pagkain dito. Nag-iisa lang ako. Tao po. Sino yan? Tao po. Sinabi ng sino yan eh. Tao po. Ay, ang kulit. Sinilip ni Tandang Rubio yung kumakatok. Sa ikalawang pagkakataon nakita niya yung lalaking nakasandong puti. Nakangiti yun sa kanya na parabang may kailangan. Magandang hapon ho. Ikaw yung nakita ko ron sa daan. Teka, totoo bang isa ka ring mahusay na manggagaway? Hindi na ho importante yun. Ang sa akin lang po, babatiin ko po kayo ng congratulation. Kasi bulong-bulungan po rito yung napakahusay nyo sa panggagamot. Bukod dun, hindi naman kayo nanghihingi ng kapalit. Pero kusa silang nagbibigay. Kaya nga problema ko nga ngayon kaibigan. Ang dami-dami niyan. Hindi ko alam kung saan dadalhin yan. Baka mapanis lang ang mga yan eh. Kung gusto nyo, samahan ko ho kayo. Samahan saan? Hindi ba nga ho, nagtanong ako kung saan yung bayan ng San Roque. Nakarating ka ba doon? Oho. Nakarating ako doon at nakita ko sitwasyon ng mga katutubo ron. Kung gusto nyo, samahan ko kayo. Mamigay tayo ron, pero wag lahat ha, para may maiwan sa inyo. Baka hindi ko pa maharap. Pwede bang ikaw na lang? Naku hindi, sa'yo nang galing yan eh. Ayaw kong isipin ng mga tao na sa akin nang galing yung mga rason na yan. Ganun ba? Teka, sino ka ba? Ano bang ginagawa mo rito? Rubio nga pala, albularyo. Nolesto po. Tagagit ng Luzon. Ano? Tagagit ng Luzon ka? Paano ka napunta rito? Dumalaw nga ho ako sa San Roque. Tapos, dumalaw na rin po ako sa ibang kapanalig. Siya nga ho pala. Meron na akong sasabihin sa inyong importanteng mahalaga. Ano yon? Sa pagpasok ko rito sa baryo nyo kanina, meron ako nakitang isang kumpol ng mga kalalakihan. Mga 100 metro ang layo sa akin. Pero narinig ko rin yung usapan nila. Parang may masama silang plano sa'yo. Wala akong ginagawang masama sa kanila. Kaya't wala silang dapat na ikagalit sa akin. Yun na nga eh. Ang problema nga ho, Tandang Rubio, wala tayong ginagawang masama. Pero para sa mga ganong klase ng lahi, itinuturing tayong kalaban. Isa yan sa dahilan kung bakit dumiretso ako sa iyo ngayon. Hindi ko kasi kayang makitang may isa akong sabihin na nating hindi ka panalig pero gumagawa ng tama. Tapos pagpaplanuhan nila ng hindi maganda. Hindi ako makapapayag sa ganyan. Ganon ba? Salamat naman. Doon muna pinatulog ni Tandang Rubio si Canole. At sa buong magdamag, wala namang naging problema. Kinabukasan, binitbit nila ang mga bigay-bigay. Nang hiram din ng kalabaw at kariton upang makapunta sa bayan ng San Roque. Mabilis nilang kinadkad doon
ang lahat ng dala nilang pagkain. Bandang 3:00 na ng hapon nang makauwi sila. Ang dami-daming tao sa labas ng bahay ni Tandang Rubyo. Aba, ang dami namang tao rito. Anong kailangan nila? Tata Rubyo. Oh, ikaw pala. Di kami nagpunta rito para magpagamot. Nandirito kami para sabihin sa'yo na ibibigay namin sa'yo ang buong suporta ng mga kababaryo mo. Bakit? Ano bang nangyari? Ano bang meron? Kasi kanina nang wala kayo, may nakita kaming hindi bababa sa 5 lalaki. Yung kanina pa paikot-ikot dito sa bahay mo. Tapos, ayun tignan nyo, may mga bagong siga pa nga. Parang planong sunugin yung bahay mo. Tapos yung iba, pinagpuputol yung mga puno mo ng saging. Oo nga no. Sino ba yung mga yon? Di nga namin alam. Tapos nang nagaya ako ng mga kababaryo natin para puntahan tong bahay mo, ayun, nagsigsialis. Kung mapapansin mo nga, lahat kami rito. May dalang pambambo. Talagang babambuhin namin mga yon. Sabi pa nung isang matanda. Alam daw niya, aswang daw mga yun, na galing pa sa ibang bayan. At nang malaman na merong albularyo dito, galit na galit daw. Ganun ba? Salamat sa inyo mga kababaryo ko. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo. Kasi nag-iisa kang tumatayong doktor ng baryo namin. Pababayaan ka ba namin? Siyempre, bibigay din namin ang best namin para hindi mawala yung doktor ng baryo. Di ba mga kasama? Natuwa si Tandang Rubyo sa sinabi ng binata. Alam pala nilang mga aswang ang kanina papaikot-ikot sa bahay nila. Sinabihan sila ni Tandang Rubyo na magsigsiuwi na dahil kontrolado ng lahat. Hindi, dito lang kami. Baka bumalik ang mga yun. Nag-iisa ka rito eh. Hindi ako nag-iisa. May bago akong kaibigan, si Nolesto. Sinamahan niya akong mamigay ng rasyon doon sa mga katutubo sa bayan ng San Roque. Isa rin siyang albularyo. Sige na, ayain mo na mga kasama mo. Mga kasama, maraming salamat sa suporta niyo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko rin ang kabutihang loob niyo sa akin sa pamamagitan ng pagtulong ko sa inyo ng libre. Pag-alis ng mga tao, agad silang naglinis ng katawan. Hindi nagtagal, dumating si Tomas at may bitbit itong masamang balita. Tata Rubyo! Tata Rubyo! Oh, Tomas! Ikaw pala. Tata Rubyo, may masamang balita ho. Ha? Anong nangyari? Yung binatang kausap nyo rito. Natagpo ang patay. Ano? Saan? Tara, puntahan natin. Mabilis silang nagtungo sa bahay noon. Sa likod lang pala matatagpuan ang katawan nitong walang buhay. Nakahalambitin ng patiwarek. Hindi makilala dahil binalata ng muka. Tapos ang ibang bahagi ng katawan, para bang sinadyang pinagtataga. Noong mga oras na yon, naroroon na rin ang mga pulis at nag-iimbestiga. Tinanong ni Tandang Rubyo kung sino ang suspect, pero walang maituro ang mga pulis. Sa ngayon, wala pa kaming suspect, pero ginagawa namin ang lahat kung sino sa mga taga rito ang makitaan namin ng kahina-hinalang galaw. Sigurado, 100%. Sila ang may gawa noon. Inaalam na rin namin kung sino-sino ang mga taong may galit sa kanya. Sir, magandang gabi ho. Ako na ho magsasabi sa inyo. Hindi ho basta tao gumawa niyan. Aswang ang may gawa niyan. Nararamdaman at naaamoy ko sila. Nandito lang sila sa paligid. Ano? Hoy, wag mo nga akong pinaglololo ko dyan. Hindi ho sir. Ako lang na may gustong makatulong. Gawin nyo lahat. Dahil kapag hindi kayo kumilos, kami rito ang kikilos.
at sisiguruhin namin na mabibigyan namin ng hustisya ang pagkamatay ng binatang yan. Kanina lang sir, uusap namin yan eh. Kanole, umiinit ang medalyon ko at ang mutya ng saging ko. Ibig sabihin, nandito lang sila. Sinabi ni Kanole sa lahat ng mga tao roon na magsigsiuwi na. Nagpulasa naman ang mga tao. Tapos, sa bandang kanan kung saan madilim na bahagi at hindi natatanaw ng sinag ng buwan, may mga lalaking naka-standby. Mabilis yon nilapitan ni Tandang Rubyo at ni Kanole. Hoy, sino kayo? Sino kayo? Kanole, napakainit ng suot ko. O sigurado, sila na to. Sabi namin sino kayo? Hoy kayo dyan! Magsigsiuwi na kayo! Baka madali kayo ng aswang! Tignan mo to. Samantalang sabi niya kanina, di siya naniniwala sa ganun. Nawala sila! Ha? Kisap mata lang ang pagitan. Halos segundo lang. Nawala ang mga yun. Hindi malaman ni Kanole at ni Tandang Rubyo kung saan sila nanggaling at saan sila nagpunta. Nawala na rin ang pag-init ng medalyon at ng suot nitong mutya ng saging. Bumalik sila sa mga nag-iimbestiga. Ayon sa investigador, napakatalas na itak ang ginamit para taddarin ng lalaki. Sir, di naman po sa nagmamagaling. Hindi po matalas na itak ang ginamit dyan. Matalas na kuko. Tignan nyo, litaw yung buto. Mas magaling ka pa sa amin. Bakit sino ka ba? Pulis ka ba? Hindi sir. Sinasabi ko lang po yung alam ko. Hindi naman pala eh. O baka naman. Baka naman. Ikaw ang salarin. Nako. Wala akong alam dyan. Kapag napatunayan kong ikaw ang salarin, kukulong kita. Sinisiguro ko sa iyo yan. Kapag kinulong kita, hindi kita bibigyan ng karapatan ipagtanggol ang sarili mo dahil ang mga katulad mo ay hindi na dapat pang binubuhay pa. Gawin mo gusto mo, pero patunayan mo at sa ilalim ng batas. Tandaan mo, Hepe. Hepe ka, di ba? Marami akong kaibigan na nasa serbisyo hanggang sa nagretiro. Inabot nila yon dahil pinatutupad nila ang trabaho nila pero nasa ilalim ng batas. Sige ho, ulitin ko. Kapag hindi nasolve ang kaso, kami ng mga tao rito ang gagawa ng paraan. Tama! Sa gabing yon, rumoronda ang mga taga-barangay. Umaasa silang masasabat nila ang masamang taong gumawa nun sa isang binata. Nagtungo ang taga-barangay sa bahay ni Tandang Rubyo at eksaktong nakasabay ng mga ito ang asawa niyang matanda. Ay nako, kailangan bigyan mo ko ngayon ng pera, Rubyo. Kulang na kulang pa to, kailangan ng mamanhikan. Magandang gabi ho, Tandang Rubyo. Magandang gabi, Kapitan. Ikaw pala. O, kasama niyo pa to? Nagpasama ho ba sa inyo? Hindi ho. Kaya kami naririto. Kasi rumoronda kami. Nakakasabay lang namin si Manang Lolet. Tandang Rubyo, alam niyo naman ho na malaki ang respeto namin sa inyo. Ngayon, kaya kami naririto kasi alam kong alam niyong sagutin ang naging problema ng baryo natin. Alam kong kaya niyong ituro kung sino bang may gawa nun. Hindi ho ba? Nako, Kapitan, huwag kang maniwala dyan. Hindi naman talaga albularyo yan. Kaya nga sinipa ng maaga sa militar yan dahil nababaliw sa mga mutya at medalyon. Ano bang kailangan mo ha, Lolet? Sustento. Sustento na naman. Kadalas naman. Aba, kailangan ng mamanhikan ni Melvin. Yung nabuntis niya, yung tatay nun galit na galit. Kung ikaw siya na humarap doon kaya lang ako Ako ang napapagalitan. Aminin mo totoo. Hindi naman talaga nakabuntis si Melvin dahil yung kapitbahay niyo ron, yung binatang barkada ni Melvin, pumunta sa akin. Sinabing hindi totoo.
Madalas pa nga walang pera si Melvin at ikaw pinapupunta mo yung mga amigo at amiga mo sa bahay. Tapos wala kayong pakundangan kung maglasing. Lolet, matanda ka na rin. Aminin mo na sa sarili mong lipas ka na sa mga bagay na yan. Huwag ka nang makipagsabayan pa sa mga babata-bata. Ikaw din, baka dumating ang araw di na kayanin ng katawan mo. Ang dami mong sinasabi. Kung ayaw mong magbigay, diwag. Lumakad ng mabilis si matandang lolet palayo sa bahay. Hanggang sa narinig nila ang malakas na paghingi nito ng tulong. Napatakbo ang mga barangay, kasama si Kanole. Pagdating doon, iniilawan nila yung baba. Nakita nilang nagkalat yung dugo. Tapos ang matandang lolet, papalayo ng papalayo yung sigaw. Nagpaputok ng baril ang kapitan. Senyales na pinahihinto kung sino man ang taong tumangay sa matandang lolet. Pero halatang hindi humihinto yun dahil dere-derechong lumalayo ang boses ng matanda. Hanggang sa hindi na nila narinig ang sigaw nito. Hanggang si Kanole ang humabol. Naiwan noon sila kapitan. Hindi na nila alam ang sumunod pang nangyari. Makalipas ang 1 oras at kalahati, bumabalik si Kanole. Bit-bit ang matandang duguan. Ito na yung asawa mong matakdak. Teka, buhay pa ba yan? Buhay pa. Kaya ko siyang pagalingin. Segundo lang may babalik siya sa dati. Pero kaya hindi ko yung ginawa. Gusto kong malaman yung bisa ng suot ng mutya ng saging. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam ang sikreto niyan? Akin na. Ibinigay ni Tandang Rubio ang mutya ng saging. Mabilis na pinasuot kay matandang lolet na sugatan. Tapos meron itong inusal. Namangha sila kapitan. Nagulat at hindi makapaniwala. Yung naglalakihang sugat ni Tandang Lolet sa katawan biglang naghilom. Ganon pa man tulog pa rin ang matanda dahil sa daming dugong nawala sa kanya. Sige, patulugin mo muna to dyan. Okay, sige. Ikaw kasi Lolet sugod ka ng sugod dito. Masyado ka mukhang pera. Sana naman magtanda ka na sa nangyari sa'yo. Kinabukasan, nang magising ang matandang lolet, takang-taka ito kung bakit nasa bahay siya ng dati niyang asawa. Teka, anong ginagawa ko rito? Bakit ako nakahubad? Walang hiya ka, Rubio? Pinagsamantalahan mo ang mura kong katawan? Hoy! Anong murang katawan? Amoy lupa ka na, hoy! Teka, imbis na magpasalamat ka, kinukutsa mo pa ako. Alam mo ba kung hindi dahil sa akin at dun sa lalaking yon, patay ka na. Nilapa ka ng aswang kagabi. Totoo yun. Oo nga, tandang-tanda ko. Binitbit ako ng lalaking mabalahibo. O tapos? Binitbit niya ako sa dilim. Pinagsamantalahan niya ako. Tapos yung mga kasama niya, hindi sila naawa. Pinagsasaan nila ang mura kong katawan. Ay nako naman Lolet, humihirit ka pa talaga. Huwag mo sabihin pati aswang, nagka-interes sa'yo. Totoo yun. Kinagat-kagat nila ako. Hinipuan, nilamas. Lalabas mo muna ako. Masyado na yata ang private yung pinag-uusapan nyo Ay nako Lolet, huwag ka nang umaaura dyan. Wala nang papatulo sa'yo. Huwag mo sabihin, pati aswang Totoo yun. Siya nga pala Rubio. Salamat Sana naman. Magtanda ka na. Okay, huwag ka nang mag-inom-inom. Matanda ka na, hindi na kaya ng katawan mo yan. Yun totoo. Nakabuntis ba ang anak natin? Hindi. Ayun naman pala Kaya tigilan mo na rin ang kahihingi sa akin ng sustento. Malaki na si Melvin. Hindi na kailangan pang sustentuhan. Kaya na niya ang sarili niya. Kaya niyang maghanap buhay. Pakiusap. Matanda na rin ako Lolet. Hindi ko na rin kaya pang mag-extra-extra sa palengke. O kaya naman, alam mo na. Ang hirap kasi sa'yo, Rubio. Wala ka ng ibang trabaho. Noon, nung napasagot mo ko, maganda ang trabaho mo. Maganda ang pwesto mo sa militar.
isa kang master sergeant. Pero nang dahil sa kabaliwan mo sa mutya ng saging at sa medalyon mo, ayan, nasipa ka di oras ng militar. Tama na. Huwag mo nang ibalik pang nakaraan. Sige, alis na ako. Kahit araw na araw, may mga taong dumating sa kanilang baryo. Unang tingin pa lang sa kanila ni Tandang Rubyo, mukhang hindi gagawa ng tama ang mga yun. Unang tinungo ng mga ito ang barangay. Nagtanong-tanong. Tapos nang malaman ng bahay ni Tandang Rubyo, pumunta sa kanila mga yun. Tandang Rubyo, may mga tao. Oo nga no. Sino ang mga yan? Magandang araw ho. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Dito ba nakatira si Rubio? Yung matandang albularyo. Oo. Anong kailangan nyo sa akin? Ako nang makikipag-usap sa kanya. Magandang araw sa iyo, Tandang Rubio. Magandang araw. Ako si Samas. Aming nasaksihan kagabi kung paano pinagaling ng mutya ng saging mo ang asawa mong duguan. Ano? Nandito kayo kagabi? Oo, nandito kami. Huwag niyo sanang isipin na kami ang gumawa nun sa matandang babae. Nagkakamali kayo. Kalahi namin sila, pero hindi kami katulad nilang nananakit at pumapatay. Kaya kami naririto. Gusto sana naming hingin sa'yo ang mutya ng saging mo. Bakit? Hinihingi ba yon? Kung pwede lang sana, sumama kayo sa amin upang makita niyo ang sitwasyon ng aming baryo. Kailangan ng mutya ng saging mo para mapagaling ang karamdaman ng mga tao sa amin. Bakit? Ano nangyari sa baryo nyo? Sabihin na natin, nagpakalat ng matinding pesteng lason ang ermitanyong naninirahan sa bundok upang pagpapapatayin kami. Siguro mga masasama kayo. Siguro gumagawa kayo ng masama. Kaya nagpakalat ng matinding pesteng lason yung sinasabi mong ermitanyo ba yon? Oh, hindi kami mga masasama. Talagang galit lang sa amin ang ermitanyo. Tulungan niyo kami. Pakiusap, lumuluhod kami sa harapan niyo. Mabilis ding naawa si Tandang Rubyo at Kanole. Binulungan niya ang matanda at sinabing nagsasabi ng totoo ang mga yun. Nakumbinsi rin ni Kanole na sumama si Matandang Rubyo. Bumiyahe sila ng halos 12 oras. Bukod pa ron ang oras ng paglalakad sa loob ng kagubatan. Pagdating doon, nasa 10 kubo lang naman. Kapansin-pansin na matatamlay ang mga tao. Kapansin-pansin na meron silang iniindang karamdaman. Yung isa roon, kitang-kita ni Kanole at Rubyo. Napakalaki ng pangilalim. Lalaki yun ha. Ibig sabihin lobo ang kanyang ganon. Yung isa roon, halos lumuluwa na yung mata. Yung isa, tad-tad ng napakaraming sugat, nilalabasan ng mga uod na kulay itim. Yung iba, kubana. Yung iba ng gagapang. Katakot-takot na matinding pesteng lason ang ikinalat ng nasabing ermitanyo. Kasi mga aswang ang mga tao sa baryo na yon pero tinablan sila. Yan po ang sinasabi namin sa inyo. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Parang awan niyo na ho. Kawawa naman sila. Alam mo, Tandang Rubyo, hindi lang ang mutya ng saging mo ang kayang magpagaling sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Pati ang medalyon mo. Patingin? Heto. Teka, kilala ko to ah. Ha? Saan mo to nakuha? Sa isang datu ba?
Kay Dato Alumanay. Sabi ko na nga be. Bakit? Hindi ba nabanggit sa'yo ni Dato Alumanay? Ang medalyon na yan ay sa akin ang galing? Ano? Totoo ba? Oo. Dati na rin nagkasakit ang anak ni Dato Alumanay. Ipinakilala niya ako kay Dato. At yung anak niyang nagkaroon ng matinding karamdaman na halos kukunin na ng busaw. Ako lang ang nakapagpagaling. Pinahiram ko sa kanya yan. Ngayon, tatanungin kita, paano ito napunta sa'yo? Ay, regalo sa akin to ni Dato Alumanay. Ganun ba? Sige. Ako na nagsasabi sa'yo. Yang mutya ng saging mo, malakas yan. Pati rin ang medalyon na yan. Magagamit mo yan parehas para pagalingin ng mga tao rito. Pero bago yun, kaibigan, isa kang gabunan, hindi ba? Tatanungin muna kita. Anong dahilan? Bakit ginawa yan sa inyo ng ermitanyo rito sa kabundukan? Kilala ko mga ermitanyo. Hindi sila basta kikilos kung walang dahilan. Sabihin na ho nating galit siya sa mga aswang. Lahat ginawa namin para nang sa ganon. Yung sakit na ikinalat niya rito sa amin matanggal, pero wala ho talaga kaming magawa. Minsan, nag-aalay na rin kami ng panalangin. Pero wala ho. Panalangin? At kanino kayo nananalangin? Sa nag-iisang Diyos natin. Come on! Kayong mga gabunan? Naniniwala rin kayo sa Diyos namin? Imposible yon. Parang hindi yata ako makapaniwala. Tao pa rin ho kami kahit paano. O teka, ano nangyari sa'yo? Bakit? Kami balataya din. Hindi na ituloy ng gabunan ang gusto niyang sabihin kasi bigla na lang itong sumuka ng sumuka. Yung suka niya ay malapot na kulay itim. Napatingin si Tandang Rubyo sa bundok. Sabi niya hindi siya nagkakamali. Kanina pa raw sila nakikita ng ermitanyo kahit gaano pa sila kalayo. Lumapit ang pinakamatanda sa kanila. Lumuhod yon sa harapan ni Tandang Rubyo, pero mabilis siyang tinayo ni Kanole at kinausap. Wag ho kayong lumuhod, hindi po kami Diyos para luhuran. Kami po ay nakikiusap. Pagalingin niyo po ang lahat ng tao rito. Aminin po namin na kami po'y pinarusahan, pero hindi dapat sa gantong paraan. Anong gusto niyong paraan? Mas tatanggapin pa namin ang pagkamatay. Huwag lang ganito. Hayaan niyo. Kakausapin ko yung ermitanyo. Teka, baka delikado yan. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Dito natin malalaman kung siya ba ay kaaway o hindi. Siya nga pala. Yung sakit ng mga tao, sa nakikita ko dyan, mapapagaling mo sila sa pamamagitan ng tubig lang. Tubig? Oo. Yung mutya mo, huwag mong babasain ha. Pero, yung medalyon mo, ibabad mo. Tapos yung mutya mo, bulungan mo. Dasalin mo. Kailangan nilang magkaroon ng kombinasyon, orasyon at pagpapainom ng tubig para mapagaling ang karamdaman dito ng mga tao. Habang nag-uusap sila ng ganon, isa sa gabunang hindi makagulapay ang nagsisigaw. Lalapitan sana sila ni Kanole nang biglang pumutok ang katawan nun. Pagputok nagsabog ang kulay itim na likido. Kasabay nun, ang paggapang ng mga uod na kasing lalaki ng daliri ng tao. Nagsisigaw ang mga tao ron at nagsigsiyak. Iniisip ng mga ito na sila na ang susunod. Kinakailangan ko ng kumilos. Kakausapin ko siya. Ikaw nang bahala dyan. Sige, ako nang bahala rito. Nagtungo si Kanole sa kabundukan. Alam niya kung saan matatagpuan ang nasabing ermitanyo dahil nararamdaman niya kung saan ito nakapwesto.
Halos 1 oras niyang binabaybay yung papataas na bahagi ng bundok. Wala siyang tigil, walang kapaguran. Hanggang sa narating niya yung isang bato na merong butas, nakakasya yung tao. Tao po! Ermitanyo! Tao po! Anong kailangan mo? Hindi ako kalaban. Alam ka! Bakit ka nandito? Huwag mo sabihing makikiusap ka para sa buhay ng mga salot na gabunan dyan sa ibaba na yan. Matanong ko lang po kayo. Bakit ho ba? Ano ho bang ginawa ng mga tao doon? Anong ginawa? Simple lang. Masasama sila. Matagal ko na silang binigyan ng babala, kaya nararapat lang din na parusahan ko sila. Huwag ho kayong magalit. Bakit hindi? Ang galit ko hindi pa kasukdulan. Kapag ang aking tungkod ay itinuktok ko sa kalupaan, baka hindi ka maniwala, albularyo. Lilikha ng mahinang pagyanig, at kapag sinabi ko na mabura sa mapa ang baryo ng mga aswang, mangyayari yon. Ha? Hindi ka naniniwala? Gusto mong... Wag. Wag naman. Ano ka ba? Isa ka bang... Ako ay isang dibino. Dibino? Mas malakas ka pa di hamak sa mga albularyong dibino. Talaga? Ang mga albularyong dibino ay kaya kong pasunurin. Ako, bilang tagapagbantay ng kabundukang ito, nasasaktan ako kapag nakikita kong gumagawa ng masama ang mga gabunan sa ibaba at naninira sila ng mga pananim dito. Pinuputol ang mga puno. Ginagawang bahay. Kaibigang Ermitanyo, pwede bang samahan mo akong bumaba? Pwede bang tignan mo man lang ang sitwasyon nila? Alam ko ang sitwasyon nila roon. Isa-isa na silang namamatay at nararapat lang sa kanila yon. Kung inaakala mong yung sinasabi mong mutya ng saging at medalyon ay kayang pigilin ang sakit na ibinigay ko sa mga tao roon, nagkakamali ka. Nagkakamali ka dahil mas malakas ang lason na nasa katawan nila. Hindi na ba ako pwedeng makiusap sa'yo? Minsan ba hindi mo naiisip na ang taong masama ay pwede pa rin magbago at gumawa ng kabutihan? Ang paniniwala ko, kapag ang tao ipinanganak na masama, masama na siya hanggang sa pagtanda. Kaya hindi ako makapapayag na mabubuhay pa ang mga gabunan dyan sa ibabang baryo na yan. Ngayon, kung wala ka nang sasabihin pa, makakalis ka na, albularyo. Hindi mo na talaga sila mapapatawad? Wala ka bang puso? Puso? Puso ba ka mo? Teka, masyado kang maraming tanong. Sino ka ba? Ha? Sino ka? Ako si Nolesto. Nolesto? Oo. Ako si Nolesto, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ng pagkakataon magbago mga tao. Hayaan mo silang itama mga pagkakamali nila. Hayaan mo silang magkaroon ng ikalawang pagkakataon. Nangangako ako sa'yo. Kapag ginawa mo yun, ako mismo ang magbabantay sa kanila. At kapag hindi sila tuluyang nagbago, sa harapan mo mismo, ako ang papatay sa kanila. Nolesto? Ikaw si Nolesto? Oo. Nole, kung tawagan. Oo, tama. Ikaw nga ba yan? Teka, bakit ho ba? 10 taon na nakakalipas nang magtungo ako sa kapatid ko sa norte. May kapatid ka sa norte? Meron. Ang kapatid ko, Roy, ang alam ko'y
may malubhang karamdaman. Kaya nagtungo ako roon. Pero pagdating ko doon, magaling ang kapatid ko, wala na siyang karamdaman. At sinabi niya sa akin, isang taong nagngangalan na Nole na taga-norte ang nagpagaling sa kanya. Ikaw nga ba yon? Ano ho bang description na sinabi sa inyo ng kapatid nyo? Ganyan na ganyan sa'yo. Palaging nakasando. May kapatid ka pala sa norte. Paano kumabot sa ganyan? Mahabang istorya. Ang kapatid ko at ang buong pamilya ko'y mayaman. Ako lang ang tumanggap sa gantong kapalaran. Mas ginusto kong maging isang ermitanyo, mamundok, mamuhay mag-isa, tumulong sa tao ng palaham. Pero hindi ko rin matatanggap kung ang aking kapatid ay tuluyan na sanang namatay. Alam mo, sinabi ko sa isip ko na kapag dumating ang araw na mag-cross ang landas namin ng taong tumulong sa kapatid ko, magpapasalamat ako sa kanya. Eto na ako. Salamat. Salamat sa iyo. Pwede bang yung kahilingan ko pakitupad? Ang totoo niyan, kayang pagalingin niyan ng mutya ng saging at ng medalyon na nandun ngayon. Sigurado ka? Oo, hindi naman masyadong malubha yun eh. At isa pa, walang karamdaman na bigay ng katulad ko ang hindi kayang pagalingin ng medalyon mo at ng mutya ng saging na yon. Nole, ngayong nag-cruise ang landas natin, gusto kong sabihin sa iyong maraming salamat. Mahal na mahal ko ang aking kapatid. Ilan taon na ho ba kayo? 93. 93? Paano? Nagkakasundo na ba tayo? Pero, yung pangako mong babantayan mo sila at kapag hindi sila nagbago, tuparin mo. Kaya mo bang gawin yon? Kaya ko. Pero, ikaw naman ang malapit dito. Wala namang imposible kung tatawag ka sa hangin at magpapadala ka ng mensahe sa akin. Tama ang sinabi mo. Pagbaba ni Kanole sa lugar ng mga gabunan, lahat sila, mga nakaupo. Nakapagitna ang matandang Rubio. Tapos sinabi ng matanda, nakasalukuyan ng unti-unting gumagaling ang mga tao. Wala ng lobo ang katawan. Wala ng sugat-sugat ang katawan ng mga naroroon. Labis-labis ang pagpapasalamat ng pinakamatanda sa kanila. Nangako rin ng mga yon na yung nanggugulo raw sa kanilang baryo sila na ang bahalang magpataw ng parusa. Ang sabi naman ni Kanole kahit wag na. Basta't magbago na lang daw sila dahil ang mga mata at tenga ng nasabing ermitanyo nakatutok sa kanila. Dagdag pa ni Kanole, napakiusapan niya na ito. Nagkasundo silang patawarin. Nagkasundo silang bigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga tao ron. Nangangako kami. Hindi na kami gagawa ng masama. Huwag siya ng loobin ng panahon na may taong masamang pupunta rito para baguhin ang aming paniniwala. Tao pa rin kayo kahit na papaano. Magagawa niyo yan. Iwas na lang kayo sa gulo. Mamuhay kayo ng nararapat. Yung masaya, buong pamilya, walang tinatapakan tao. Ayaw niyo ba ng ganon? Gusto rin naman namin. Halika na, Tandang Rubio. Umuwi na tayo. Paano mga kaibigan? Alis na kami! Sa pagbabalik ni Tandang Rubio at Kanole, marami na palang nangyari. Ibinalita sa kanila ng kapitan doon. 4 na tao na ang namatay. Kadalasan natatagpo ang nakahalambitin sa likod ng bahay. At ang hindi matanggap ni Kanole yung sinabi ng kapitan na yung buntes ibinitin ng patiwarik. Kinuha ang laman loob, pati yung bata sa sinapupunan, hindi malaman kung saan napunta. Totoo yun.
Hindi namin malaman kung saan napunta ang bata sa sinapupunan ng babaeng pinatay. Kung ganon, Kanole, masyadong nagiging masama ang mga yon. Anong gagawin natin? Ano pa? Yariin na natin. Hindi sila nagsayang ng panahon. Yun ding oras na yon, lumabas sila ng lugar na yon. Mabilis na tunton ni Kanole ang kanilang pinagtataguan nang dahil na rin sa tulong ng mga nakatira sa paligid. Ganito, hayaan nating mga tao sa inyong humatol dyan, pero huhulihin natin sila. Paglapit nila sa pinagtataguan ng mga yon, dinig na dinig nila ang pagnguya na para bang sarap na sarap sa kanilang kinakain. Ang sarap pala ng batang to. Kaya nga! Sigurado marami pang buntis sa baryo. Magsasasa tayo. Pagsasawaan natin sila. Para lang silang mga baboy na hinahayaan nating magpadami. Hoy! Sino ka? Si Matandang Rubyo! Ako nga ito. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Pati ba naman ang bata? Hindi na kayo naawa? Bakit kami maawa? Ano ka? Sa amin di ka naawa? Nagugutom kami. Kailangan namin ng lamang sikmura. Akala ng mga ito nag-iisa ang Matandang Rubyo. Hindi nila alam na sa likod nila si Kanole. Susugod sana ng sabay-sabay ang mga yun nang bigla silang paghahampasin ng matulis na kahoy ni Kanole. Mabilis silang bumagsak. Tapos ang matanda inagaw yung kahoy ni Kanole at pinagbabambo sa batok ang mga yun. Katulad din natin sila na pagdating sa batok medyo maselan. Nang dahil doon hindi na sila makakilos. Sige, talian ng mga yan. Humanda kayo ngayon. Sa dami niyong pinirwisyo sa baryo ko. Taong baryo ang hahatol sa inyo. Humanda kayo. Matapos silang talian, pinagtulungan sila ni Kanole bitbitin. Dinala sila sa barangay at ang sabi ng taga-barangay bakit daw dinala pa ron ang mga ito. Dinala namin sila rito para ang mga tao na ang humatol. Ganun ba? E anong hatol naman? Kapitan, hindi na tinatanong yan. Maraming napeste rito. Hayaan niyong ilabas ng mga tao rito ang matinding galit nila. Sige, ngayon din. Oo, ngayon din. Kinausap ni Kapitan yung mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Ang sabi ng isa, meron daw siyang paltik na baril. Gusto daw niyang i-firing squad ang mga yun. Ang sabi naman ng isang pamilya, wala silang kayang gawin kung hindi pagbabambuhin ng mga aswang o kaya naman pagtatatagain. Ang sabi naman ng isang pamilya, buhusan daw ng gasolina para sunugin at gawing abo. Ang sabi naman ng isa, pasagasaan na lang. At ang sabi ng isa, ilibing ang kalahati ng katawan tapos pagtatatagain. Sandali! Magulos dili kayo mga kababaryo. Total, nandito na rin ang mga yan. Lahat ng gusto nyo matutupad. Pero bandang huli, kailangan walang matira sa kanila. Nagkakaintindihan ba tayo? Gagawin natin silang abo. Bukod tangi ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay ang gumawa ng paraan. Natupad ang kanilang kahilingan, pinagtataga, pinagpapalo, sinunog at kung ano-ano pa. Nasisiyahan noon si Tandang Rubyo sa kanyang nakikita, habang si Kanole tumalikod ng oras na yun. Ayon sa kanya, marami na siyang nasaksihan na mga ganong pangyayari. At pagkatapos nun, siniguro pa ni Tandang Rubyo na hindi na makababalik pa ang kung sino mang lahi sa kanilang baryo. Anong gagawin mo? Makapangyarihan ang aking mutya ng saging. Aminin ko sa iyo, Kanole, kung saan ko ito nakuha. Saan nga ba? Ito ay kaloob sa akin ng isang diwata.
Ngayon, sisiguruhin ko na hindi na makapapasok pa sa baryo namin ang kung sino mang lahi ng aswang. O tapos, antayin mo ko. 2 oras na wala si matandang Rubio. Pagbalik nito, meron siyang dalang kulay pulang tela. Sa loob nun ay merong mga buto ng saging. Teka, saan galing yan? Sa kaibigan kong Engkanto. Tapos, itatanim ko ito sa palibot ng aming baryo. At sisiguruhin ko sa pamamagitan ng pagtubo ng saging sa bawat sulok ng aming baryo, wala nang sino mang makapapasok pang masamang tao rito. Aba, ayos yun ah. Ngayon ko lang yan naintindihan ah. Halika, tulungan mo ako. Sige. Tulong-tulong silang nagtanim ng saging. Hindi ba sa atin, nakikita na lang natin na tumutubo yung saging kapag tayo'y naglagay doon ng maliit na bahagi nito. Pero sa pagkakataon na yun buto ang tinanim nila, napakarami. Halos nagsilbing bakod ng buong baryo yung tabi-tabing saging dahil sa dami ng itinanim. Ayon pa kay Tandang Rubio, hindi ito katulad ng ibang normal na saging. Hindi ito yung saging na matagal lumaki at matagal magbunga. Sa tansya ni Matandang Rubio, 3 buwan lang daw. Tinanong din siya ni Kapitan kung ang ibubunga ba noon at magpupuso rin ba, nakatulad ng suot niyang mutya ng saging. Hindi yun masagot ni Tandang Rubio, pero ang sinabi lang niya sa mga tao, kung sakaling magbunga, kung sakaling magkaroon ng puso, huwag puputulin. Hayaang mahulog sa lupa upang maging pataba. Sinunod naman ito ng mga tao hanggang sa lumipas ng lumipas ang mga buwan. Haya na nga, may bunga na ang saging at nagiging bakod ng baryo at nagsisilbing lilim. Alam nyo ba mga kababaryo, yung baryo na yon ay napalitan na baryo sagingan. Kasi magpahanggang sa ngayon, napakaraming puno ng saging doon. 2 klase yung saging nila, saging na hindi kinakain at saging na kinakain at binebenta sa palengke. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang dito lang ang ating kwento. Siya nga pala, medyo may pa rin po yung nagpapa-shoutout. Ayaw nyo bang mabati ko kayo? Kung gusto nyong mabati ko kayo, baka naman pwedeng comment nyo na kung sino ba kayo. Ano bang pangalan nyo? Taga saan ba kayo at gaano na kayo katagal na nakasubaybay sa akin? Okay, at siya nga po pala, ang aking Viber ay hindi ko po may open pero ang aking WhatsApp, open na open. Nagagamit ko po. Sa mga gustong kumonekta, 0948 52 30 887 yan po ang aking Viber at WhatsApp account. Ulitin ko, hindi po ako makapag-open ng Viber pero ang aking WhatsApp ay open na open. Sa ngayon po, meron kaming available na Antigua de San Benito at Trabungko ng Ahas. Paano? Hanggang dito na lang ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po. Manong Rubio,